Ang una nating kwento ay multo ng model. What if namatay ang girlfriend mong model? Anong gagawin mo? Ito ang storya ni Ina Ling, isang freelance model. Minsan artista at minsan model din ng Viva Max. Madami siyang followers, nasa 2 million followers sa TikTok at 300k naman sa FB. Na-shock ang mga fans niya nung lumabas ang balitang namatay na ito. Dinala siya ng boyfriend niyang si Brian sa East Avenue Hospital at dineklara ng dead on arrival. Ano kaya ang kinamatay nito? Ayon sa mga doktor, na maaaring namatay daw ito sa suffocation pero hindi pa ito final. Mas mabuti raw na ipa-autopsy ang katawan nito. Napansin ng mga doktor na may kalmot sa katawan ng lalaki, kaya inalert nila ang QCPD. Inimbestigahan naman ito ng pulis at wala silang nakitang anything suspicious. Gawa daw ng friends niya ang kalmot at hindi ng girlfriend niyang model. Inimbestigahan din nila ang bahay nito pero wala ring nakitang kakaiba. Dagdag pa ng boyfriend na si Brian, nagising na lang daw siya at wala nang malay ang kanyang girlfriend sa kama. Pumarty daw sila nung gabi at paggising ay napansin na niyang wala na pala itong buhay. Gayunpaman, hindi inaresto ang lalaki dahil wala namang ebidensya. Antayin na lang daw ang autopsy, sabi ng mga pulis. Grabe, hindi inaresto? Halata namang binugbog ni Brian si Ina kaya ito may kalmot. Ano ba naman yan? Nasa harap niyo na nga ang ebidensya, hindi niyo pa inaresto. Baka internal bleeding ang kinimatay ni Ina dahil binugbog siya ni Brian. I'm sure yan ang lalabas sa autopsy. At ang pahayag na yan ay galing sa isang vlogger na kaibigan ni Ina, si Melvin Sang. Kinigiit nito na ang suspect talaga ay si Brian. At dahil sa video na ginawa niya, nagalit ang mga netizens at pinagbabash si Brian. Hindi naman ito kinaya ni Brian. Biruin mo, namatayan ka na tapos ibabash ka pa at pagbibintangan. At kamakailan lang ay nagpakamatay na rin ito. At alam nyo ba kung anong nakakagulat rito? Lumabas na ang autopsy kahapon. At totoo nga ang sinasabi ni Brian. Walang internal bleeding at namatay lang talaga si Ina sa suffocation. May traces ng cannabis sa dugo niya, kaya most likely, na-OD ito at na-suffocate. May history din ng hika ang model ayon sa mga doktor. Isa na naman itong dagdag sa serye ng mga namamatay dahil sa online bullying or bashing, katulad ng nangyari kay Eman. Ang tanong, nakakatulog pa kaya itong vlogger na si Melvin Sang, pati na ang mga nangbabash kay Brian? Sana, multuhin sila ng magsyota. Ang pangalawa nating kwento ay cannibal classmate. What if ang classmate mo ay isa palang cannibal at ang modus nito ay ilagay ang chinop-chop na katawan sa school bag niya? Warning lang po, maselan po ang storya natin ngayon, kaya kung mahina ang sikmura mo, skip mo na tong videong to. 6 days ago sa Egypt, may natagpo ang iba't ibang parte ng katawan ng bata sa mga basurahan sa syudad ng Ismailia. Nagulat ang mga residente sa balitang ito at agad inireport sa pulis. Kaya agad naman itong inimbestigahan. Sa parehong araw, nakatanggap naman ng tawag ang mga pulis sa village ng Nafisha. Nagpapanik ang mag-asawa habang kausap ang pulis. Ilang araw na daw kasing nawawala ang anak nila. Naitago na lang natin sa pangalang Darius. 13 years old lang ito. Dito na nagka-ideya ang mga pulis na baka ang nakitang parte ng katawan sa Ismailia ay sa nawawalang bata na si Darius. Inimbestigahan nila ito at na-confirm, si Darius nga ito. Pero sino nga ba ang may gawa nito? Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories tulad nito, follow ka na sa amin. Pumunta ang Egyptian police sa school ni Darius at pare-parehas lang ang mga sinasabi nila, pati na ng mga saksi. Nung uwian, kasama daw ni Darius ang classmate niyang itago na lang din natin sa pangalang Amir. Tiniktikan naman ng pulis si Amir at kalaunan ay nahuli nila ito. Hindi naman tumanggi si Amir sa ginawa niya at inamin niya ito kagad. Kwento niya sa pulis, nung uwian, inaya niya si Darius kung gusto ba nitong mag-movie marathon sa apartment ng pamilya nila sa Ismailia City. Kahit medyo malayo, sumama naman si Darius at pagdating sa apartment, nanood sila ng iba't ibang horror movies. Itong si Amir, nagkaroon ng bad idea.
What if gawin ko sa totoong buhay ang napanood ko sa pelikula? Kaya naghanap ito ng isang matigas na stick at tinawag sa labas si Darius. Dito na pinaghampas ng stick ni Amir si Darius. Palo ito ng palo hanggang sa tuluyang mamatay si Darius. Matapos ito, kinuha niya ang power saw ng tatay niya sa apartment. Karpintero kasi ang tatay nito. At dito niya pinagputol-putol ang katawan ni Darius. At tulad pa rin sa napanood niya, curious na curious si Amir kung ano ba talaga ang lasa ng tao. Kaya sinubukan niyang kainin ang mga parte ng katawan ni Darius. Dito na niya nalaman, ganito pala ang pakiramdam ng isang cannibal. Matapos nito, hindi alam ni Amir kung paano didispatchahin ang mga na-chop-chop na parte ng katawan ni Darius. Pero may naisip siya. What if chop-chopin pa niya ito uli para mas madaling itapon? Kaya ginamit niya uli ang power saw. At nang mahiwa na niya ito ng mas maliliit pa, inilagay niya ito sa maliit niyang school bag. Naglakad-lakad siya sa iba't ibang parte ng syudad para itapon ito sa basurahan. Pagkatapos ay babalik uli sa apartment para ilagay pa ang mga natitirang parte ng katawan sa bag niya at ikakalat niya uli ito. Ginawa niya ito hanggang sa maubos niya ang lahat ng parte ng katawan ni Darius. Curious lang daw talaga si Amir kaya niya nagawa ang ganitong karumal-dumal na krimen. Nashock ang mga pulis na kayang gawin ng 13 years old ito at agad siyang ikinulong. Ngayon, kalat sa school ni Amir pati na rin sa buong bansa ng Egypt ang ginawa niyang kahindik-hindik na krimen. Isa siya sa pinaka-nakakatakot na batang cannibal sa kasaysayan. At ito ang bad idea of the day natin mga baddies. Kita-kits sa dilim! Ang susunod nating kwento ay mas masahol pa sa lindol. What if lumindol na nga pero may umaabuso pa sa sakunang ito? Ito ang masalimuot na storya natin ngayong gabi. Ako nga pala si Leonora Cruz. Kadalasan, isang manggagamot. Minsan, nangkukulam din kung kinakailangan. Taga Davao. Kamakailan lang niyanig ang Cebu at Davao ng napakalakas na lindol. Madami ang tumulong sa trahedyang ito. Pero ang hindi alam ng karamihan ay meron ding iilan na umaabuso. Nung isang araw may lumapit sa akin, isang mag-ina. Si Isabel at ang anak niyang si Nene. Kasabay din nila si Earl na taga Cebu. Gusto nilang ipakulam ang mga taong umabuso sa kanila habang lumilindol. Nakakagalit at nakakainis ang mga kwento nila. Pero tinanggihan ko sila sa kagustuhan nilang magpakulam. Kahit magkano pa raw ay magbabayad sila. Pero sinabi kong hindi talaga. Kwento ni Earl na isang call center agent sa Cebu, nakakatroma daw ang lindol sa kanila. Nangyari ito habang nasa opisina sila. Nagpapasalamat daw siya at ligtas sila nang matapos ang lindol. Gusto na nilang makauwi kagad para ma-check ang kanilang pamilya at ari-arian. Pero pinigilan daw sila ng boss nila at pinaharangan pa ang exit ng building. Sabi ng boss nila na si TL Jake Trinidad, ligtas naman sila kaya walang kailangang i-check pa at kailangan daw tuloy-tuloy ang operasyon nila. Ang hindi bumalik sa desk ay matatag as a wall. Grabe no? Napakawalang puso. Anong tingin nila sa mga taong ito? Robot? Kaya nag-decide si Earl na mag-resign at umuwi na lang sa Davao. Kwento naman ni Aling Isabel at ang anak niyang si Nene. Nung lumindol naman daw sa Davao, nasa classroom sila. Nagpanik daw ang lahat pero mas nagpanik daw ang teacher nilang si Teacher Jenny Salvacion. Nauna daw itong tumakbo at iniwan ng kanyang mga estudyante. Nanulak pa ito ng mga bata para lang maunang makababa sa hagdan. Dahil dito, iilan sa mga classmates ni Nene ay nasugatan. Nakunan pa daw ito sa CCTV at nireport nila sa principal pero wala naman daw ginawa. Lintik na teacher ito. Inuna pa ang sarili kaysa sa mga bata. Nakakagigil talaga. At ang gustong mangyari ni Earl at ni Nene ay kulamin si TL Jake Trinidad at si Teacher Jenny Salvacion. Pero tinanggihan ko ito. Hindi ako magpapabayad sa kulam na ito. Sapagkat sa sobrang gigil ko sa kanila, gagawin ko ito ng libre. Mas masahol pa sila sa lindol. Kaya mag-antay sila sa ganti kong kulam. Lilindulin ko ang mundo nila. Ang huli nating kwento ay ang alamat ng Sierra Madre. Totoo ba na pinoprotektahan tayo ng Sierra Madre tuwing may bagyo?
Sabi sa siyensya, pinapabagal daw nito ang bagyo dahil sa mga kabundukan nito. Pero kung tatanungin mo ang mga taga Isabela, lalo na para sa mga tribo ng Agta, hindi lang siyensya ito. Dahil may hiwaga din ang Sierra Madre. Siya daw ang ina at spirito ng kalikasan na ilang libong taon nang nagbabantay sa mga taga Luzon. Para sa mga katutubo natin, meron daw dalawang alamat ang Sierra Madre. Ang unang alamat ay tungkol sa inang higante. Noong panahon ni Moises, bago pa ang baha sa mundo, may mga higante na naninirahan sa mundo. Ito daw ang mga anak ng anghel at tao. At sa lupa ng Luzon, merong dalawang higanteng naninirahan dito. Si Lusong, ang mandirigbang ama, at si Sierra, ang mapagmahal na higanteng ina. Meron din silang dalawang anak. Pero sa malayong karagatan, naninirahan ang bagyo, ang bugsong hangin. Hari siya ng silang ulap at kidlat. Inggit na inggit siya kay Lusong dahil dating manliligaw siya ni Sierra. Kaya't isang gabi, pinalaya niya ang unos mula sa dagat. Sumabog ang gulog, gumuho ang lupa, nasira ang lahat ng nilikha. Lumaban si Lusong pero nilamon siya ng alon. At nang wala ng ibang paraan para iligtas ang kanyang mga anak, niyakap ni Sierra ang mga anak niya at humiga ito sa tabi ng dagat. Sabi niya, kung kailangan kong mawala para mabuhay sila, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay naging bato. Ang buhok niya ay naging mahabang kabundukan at ang luha niya ay pumatak sa lupa na naging mga ilog. Pagmulat ng mga anak niya, wala na si Inang Sierra. Pero sa baybayin ng Luzon, tumindig ang pinakamahabang hanay ng bundok sa bansa. Tinawag na nila itong Sierra Madre. At hanggang ngayon, pinoprotektahan ni Sierra Madre ang kanyang mga anak, pati na rin ang mga taga Luzon. At kung papakinggan mo ng mabuti, nung bumabagyo, maririnig mo pa rin ang kanyang ungol sa pagitan ng kulog at ulan. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Sa pangalawang alamat naman ni Sierra Madre, hindi raw isang higante si Sierra, kundi isang simpleng babae. At meron siyang kapatid na lalaki na pangalan ay si Madre. Magkasama silang lumaki sa paanan ng bundok. Si Madre tahimik at masipag, si Sierra naman ay matapang at mapag-alaga sa mga tao sa baryo. Isang gabi, may dumating na mananakop. Nasunog ang mga bahay nila. Nagtakbuhan ang mga bata at nang bihagin si Madre, sumugod si Sierra kahit walang armas. Iniharang niya ang sarili niya sa mga kalaban. At sa gitna ng labanan, hiniling niya sa kalikasan, kung ito ang paraan para maligtas ko si Madre, kunin niya na po ako. At doon nagsimula ang himala. Ang kanyang balat ay naging lupa at ang buhok niya ay naging punong kahoy. At ang huling tibok ng puso niya, naging pagyanig ng mga bundok. Nang gumising si Madre, wala na ang ate niya. Sa halip sa tapat ng baryo, tumayo ang mga bulubundukin na kahugis na parang katawan ng babae na nakahiga. At tuwing bumabagyo, naririnig daw ni Madre ang kanyang ate sa hangin. At yan ang dalawang alamat ng Sierra Madre.